May nakita ba kayong parang tactical flaw? Number one, kung paplanuhin mo yan, dapat alam mo na kung ilan yung katunggali mo bago ka pumunta ron. And I presume alam naman nila kung ilan yung yung nag-aabang sa kanila ron. Pangalawa, haharangin ka talaga dun sa So ang laban mo na lang dito, speed. Kung mabagal ka, maiikutan ka talaga nung pag nag-swarm sa yan, maikutan ka. Okay? Kaya nga anong sinasabi ko, Christian, ang pwede mo na ang pinaka pang sira mo ng taktika nila would be lakihan mo yung barko mo. Lakihan mo yung barko mo tapos lagyan mo ng helicopter para pwede ka mag-resupply through air. That already avoids yung deploying ribs or rubber boats sa dagat na yung likelihood of interception is very high considering na mas marami yung assets nila doon in place. Okay. Kung sakali mag-deploy po tayo ng gray ship na malaki, sinasabi nyo na mayroong helicopter, hanggang saan yung pwedeng gawin ng China to harass it? Ay, of course, i-harass niya yun. Pero iba ang galaw ng gray ship eh. Ibang galaw ng Navy eh. As compared to tapos kung ako naman yan, hindi ko naman papadala dyan, isang barko lang eh. Pa-escortan ko yan ng yung armadong yung transport ship, limited yung arms niyan, but sasamahan ko yan ng frigate na escort. Okay. Again, i-remind ko lang na assuming dito na we are not conscious of yung escalation. Yes sir. Ulitin natin yan. Dito po sa parting ito ng interview, ang pinag-uusapan po namin yung options. Assuming na hindi issue yung escalation. Okay? Pero kunwari, yung gray ship natin, hinarang naman ng China Coast Guard. Kunwari, naglagay sila ng blockade, pero ginamit nila China Coast Guard, hindi Chinese Navy. Tapos, Chinese Maritime Militia. Ano yung response dapat natin pag ganun? Diretso ka lang. Talaga? Oo. Miski masagasaan sila? Ano yan eh. Ang tawag yan, patigasan na lang ng loob eh. At ito kasi Christian, no? So siguro i-introduce ko na lang yung konsepto ng Kasi parang may aversion tayo makipagbanggaan sa kanila eh. Which I think is isa rin dahilan nyo kung bakit minsan kaya tayo naiisahan. Okay? Dapat hindi tayo averse na makipag yung banggaan o halikan ng barko eh. Kasama sa taktika 'yun eh. To me it's still considered non-lethal option. Ginagamit mo yung mass ng barko mo to defend yourself. Walang pinag-iba yan kung ikaw ay hinarang sa daan, gamitin mo yung laki ng katawan mo para suwagin yung assailant mo. In this case, yung pinakalaki ng yung pagkaporma ng barko mo, gamitin mo yun para suwagin siya. Pero kung sakali ginamit natin gray ship pero ang humarang gray ship din ng China. Ganun pa rin. Diretso lang. Okay. Yung ano naman yung implications when it comes to, kunwari, militarily, yung blockade, di ba that's a very big deal pa nag-blockade, no? Yung talagang hinarang. Hindi pinakilos. Ano yung implications po nun? Actually, if you are going to be legalistic about it, once you term that action as blockade, that's already considered act of war. Okay. Kaya nga yung pag nag-uusap kami ni Dr. J Batumbakal, when we talk about this, yung konsepto ng blockade, ang lagi niyang pinapa-remind sa akin na in legal parlance, pag when you use the word blockade, that's already an act of war. Kaya sabi niya, we have to qualify. When we say the word blockade, we have to qualify that. Apo, ginagamit natin to loosely for purposes of this conversation, pero we understand syempre yung implications yan. Kunwari,
dun sa mga gustong balikan yung Cuban Missile Crisis, di ba? Pinag-usapan din yan yung paggamit ng blockade. So technically, di ba, naglagay sila ng blockade doon. Anyway, pero dito ibig sabihin ko sakaling harangin, dire-diretso lang tayo. Pero kung pinigilan na makakilos, paano yun? Ano na to, Christian, kasi parang papasok na yung seamanship mo eh. Yung paano mo, yung diskarte mo pag maneuver ng barko mo sa dagat eh. May ways naman para iwasan yun eh. Para i-outmaneuver. But again, ang problema natin kasi na hindi mo talaga masusolve dyan, pag nag-swarming siya at marami yung barko, tapos sabihin natin, 2-3 barko kayo, they still enjoy yung yung preponderance of force. Mas marami sila. So, ibig sabihin, kung kahit ikaw, naglalakad ka sa daan, kahit 3 pa kayo naglalakad sa daan, pag ang humarang sa'yo 10, kahit ipilit mo, hindi mo iwasan, babagal ka at matitigil ka dahil 10 yung nakaharang sa'yo eh. Okay? So, isang option mo doon is lumihis ka ng landas. Okay? Imbis na diretso ka, ikutan mo sila. Nakapagpatintero ka. Okay? Until lapitan mo yung Sierra Madre. Okay. Hirap ng trabaho ng Navy, no? Pati ng Coast Guard. Anyway, eto po sir, may mga questions, no? Eto, tanong. Admiral Ong, what distance, ano yung distansya raw na considered safe pa rin para sa isang foreign ship na lumapit sa isang warship? Walang ganun kasi. If it is, if it is for the purpose of navigation, govern tayo ng collision regulation, COLREG o collision regulation. So merong kumbaga may manual yan na nagsasabi kung ano yung distansya. Okay? Tapos nandun din sa regulation na yun o manual yung maneuver mo para makaiwas ng banggaan. That is for normal peaceful navigation. Okay? But if you are in a situation na ginagamit mo yung taktika mayroon kang ginagamit na taktika para mag-maneuver against isang barko na katunggali mo, yung distansya hindi issue yun. Okay? Of course, iiwasan mo na malapitan kanya. Okay? Pero baka ikaw yung kailangan naman lumapit sa kanya. So, depende rin sa sitwasyon. Nasa ano na yun eh, kung ano yung dikta ng sitwasyon sa ground, that will dictate yung tactics na gagamitin mo. Okay. Ito sir, tanong ni Anthony Durante. What will happen if they attack those men inside the BRP Sierra Madre at nagkaroon ng casualties? Pag sinabing casualties, pwedeng sugatan or pwedeng patay. At ang ginamit nila ay kutsilyo, bolos, and things or similar weapons. Pero hindi gumamit ng barel. Let me simplify yung question mo pa. Walang ginamit na barel, umakyat lang sila ng Sierra Madre. That's already that is already a condition that can trigger yung Mutual Defense Treaty. Remember, yung Sierra Madre kasi kahit ganun yan, dilapidated siya. We maintain yung legal persona niya na commissioned vessel siya. Nasa listahan pa din siya ng active vessels ng Philippine Navy. Okay? So that means it enjoys the privileges and the legal persona of a active commissioned naval vessel. Okay? So extension siya ng Philippine territory. So kung may let's say isang Chinese Coast Guard o Chinese PLA Navy na personnel umakyat lang nung barko, wala pang nasaktan. Wala pang binubunot na kahit ano. Wala pang inano. Yun na yun. That would trigger the mutual defense treaty. That can be already considered as an attack on the Sierra Madre. Okay. Tito, so obviously naman alam naman ng China yan kaya hindi nila ginagalaw yung BRP Sierra Madre. Pero para lumalabas sa taktika ng China rito, hintayin nila mabulok at gumuho yung BRP Sierra Madre. Sa pagkakaalam nyo ba, pag hindi natin na-repair yan, di ba hinaharang nila yung sinasabi nila magpaalam kayo at hanggang resupply lang ng pangangailangan ng mga tropa pero bawal din supplies. Sa pagkakaalam nyo ba, gaano katagal pa po itatagal ng BRP Sierra Madre? Okay, nung
nung time ng around 2018 or 2019, pinaaral ko yung yung tanong na ilang taon pa ba tatagal yan. So yung mga civil engineer namin sa Navy, ang sabi sa akin noon, sir, ang estimate namin mga 2 years. Pero that's 2018. So 2020 dapat gumuho na yan. Nandiyan pa eh. Okay? So matibay pa siya. Pangalawa, hindi naman na tayo natinag na ginagawa yung minor repairs ng barko eh. Kahit papaano. Okay? So na maintain natin yung habitability sa loob para yung tropa natin kahit papaano, kahit medyo adverse yung living conditions to sa Sierra Madre, nakakayanan naman. Now, yung Sierra Madre mismo, nakapatong yan sa nakapatong yan doon sa bato sa shoal. So hindi yan parang lulubog kasi nakapatong na siya. Okay? Ang mangyayari lang yan dahil due to metal fatigue o yung kalawang na, magbe-break up na lang yan dahan-dahan over time. So yun ang inaabangan ng China kung kailan siya kusang bigla na lang magbe-break up yan. Okay. So that means wala ka ng existing platform doon, wala na yung Sierra Madre. So wala na yung barko na mayroong extension of Philippine territory. Libre na yun. Sorry, medyo baka piloso po yung dating ng tanong na ito. No? Pero ano ba yan hanggat kayang tirahan ng tropa? That would be considered okay pa rin. Yes, okay pa rin. Kaya nga yung ginagawa natin, kahit paano, dahan-dahan, inaayos natin yung tinatawag natin habitability para matiwasay sila makapagtrabaho at bantay doon sa lugar na yon. Ito sir, may tanong. Mukhang hindi niya nadinig yung paliwanag yung kanina. No? Admiral Ong, why can't our Navy simply send at least our huge, yung fleet daw, fleet na pinag-uusapan dito sa West Philippine Sea, baka raw sakali magdalawang isip ang China na iheras tayo. Again, di ba yung pinapaliwanag nyo, kung hindi issue ang escalation, pwede na magpadala ng malaking barko di ba? Yes, pwede naman. Pero yan, pag ganyan, pag high level na yan, call na ba yan ng presidente po or National Task Force? Most likely kukonsulto na si presidente niyan, si Commander-in-Chief. Again, pag ganyan kasi, dahil binalik natin yung issue ng escalation, kukonsultahin ng Commander-in-Chief. Pag-uusapan din kasi mga political ramifications niya, no? So ito bilang panghuli, no? Pag-usapan natin transparency initiative ng Philippine government, yung current administration when it comes to this. Nakikita ko online may mga bumabanat na sa transparency initiative, and I suppose miski from inside the government, merong hindi ganong kasold doon sa idea ng transparency initiative. Pero kayo po, anong opinion niyo ron? Okay, Christian, kasi ganito ang pagka-frame ko dyan, meron tayong tinatawag nating at least 4 dimensions of national power, okay, or tools of statecraft. Apat, yung tawag natin dyan, diplomacy, information, military component, at economic. Yung yung information, doon lumulugar yung transparency. So ang punto ko lang naman dito, yes, meron kang transparency initiative, pero that should be in synergy or it should work with the other instruments of national power. Yung economic, yung military, tsaka yung diplomatic. Hindi siya stand-alone. Okay? Then, within the transparency or the information part, may calibration din yan. Okay? Kumbaga, yung meron kang escalation, may de-escalation ka rin dyan. Hindi pwedeng araw-araw escalate ka. Okay? Kasi while tahimik yung maaaring tahimik sa dagat kung yung public opinion space is hostile o adverse, magkakaroon din ng escalation doon. So makita natin dito, merong araw o merong times na parang nagbabardagulan tayo ng Beijing tsaka Manila Nagpapalitan ng maanghang na salita. Okay? That in itself creates yung toxic environment na wala na ngayong spasyo para mag-usap ng matino. Okay? I'm for transparency, but it should be it should interplay or in synergy with the other instruments of power.
Tapos within the I part o yung information part, when you do the transparency initiative, dapat alam mo rin kung kailan ka mag-escalate, kailan ka magde-escalate. Hindi yung parang flat lang. Tuloy-tuloy lang yung ano mo, or ascending siya, escalating siya. Okay? That means hindi mo kinakalibrate yung action mo.